Malapit lang po ba tayo sa Estrella? This place is so familiar to me. Pero iba nga lang po kasi may rest house po dito malapit sa dagat. Binaling niya ang tingin niya sa akin at ngumiti. May nagsabi na itong pinakamahalagang lugar para sa iyong ina. Binili ko itong isla at nagpatayo ng rest house. Sino? Hindi naman po gaanong kaimportante para sa amin ito. Sabi ko nang maalala ko lahat na naging karanasan namin dito ni Mama. Sabi niya, siya daw mismo magpapakilala sa'yo. He smiles at me. Wait. What happened to the Estrella? I'm sorry if you are involved here in our situation. Nalubog kami sa utang sa mga Guevara at balak nilang kuhain ng mansyon at ang farm. Sabi niya sa akin na may umaambang luha na lalabas sa kanyang mata. Gustuin ko man napigilan ng aking asawa ngunit hindi ko nagawa. Nagtalo lang kami. Hinayaan ko siya sa gusto niya mangyari dahil wala na kaming choice kung hindi pa kasal ang aming nag-iisang anak sa panganin ng Guevara. Kwento niya at nakita kong paghihirap sa kanya. Nalungkot ako nang naalala ko yun. Hindi ba sila nagpakasal? Why did they sell it? Estrella po bang tinutukoy niyo tungkol sa pagbili nito? He nodded. Nabaon sila sa utang, Marie. Nabigo ang kanilang kumpanya na umangat dahil sa kanilang mga utang. Umalis sa mga taong may shares sa kumpanyang yun. Naalala ko kung paano labis na kinasusuklaman ni Mr. Estrella ang kanyang anak at sinubukan itong patayin. Sabi niya, "What the heck?" Napatingin ako sa kanya na may pagtataka. Anong nangyari sa kanila nang umalis ako? Alam mo ba kung anong nangyari sa kanila? Tanong ko na may pag-asang baka may alam siya tungkol sa nangyari sa Estrella at sa Guevara. Hindi, bakit? I am not interested to their story kaya hindi na ako nag-abala pang pakinggan ng mga tungkol sa kanila. He said and drink his champagne. Bakit ba kasi hindi ako nanonood ng mga balita kaya wala akong alam sa kanila? Gusto ko silang hanapin para alamin kung anong nangyari noon. Pero may karapatan ba akong gawin yun? Kung isa ako sa dahilan kung bakit sila nagkasira-sira? Maybe the Guevara are mad at me. Kaya pinasunod nila sa akin si Salvador sa trabaho ko para magbayad ng kasalanan. Marie, are you okay? Niyugyug ako ni Papa. Okay lang, may naalala lang. Sabi ko na makabalik sa wisyo. Sure, anong naalala mo? Sabi niya at natahimik ako sandali. Maaari kang mag-open up sa akin. Gusto kong bumawi lalo na sa'yo. Sabi niya habang pilit na ngumiti. Napatitig ako sa kanya. Bahid ang lungkot sa kanya mga mata kahit na nandito ako sa harap niya. Huminga muna ako ng malalim bago nagtanong ulit. Bakit hindi niyo kami hinanap? Bakit ngayon ka lang? Tanong ko sa kanya. Hinanap ko kayo after ko magpakasal sa taong hindi ko mahal, Marie. Tumingin sa dagat habang hawak ang kamay ko. Pero nung binalikan ko kayo sa tinitirahan namin ni Mercy, wala na kayo. Eka niya at mas hinigpitan ng hawak sa kamay ko. Hindi ako tumigil sa paghahanap. I hire a private investigator to search for you. We found out na yung lola at lolo mo ang nagkokontrol tungkol sa inyo na hindi namin mahanap. Tumigil ako sa paghahanap dahil nawalan na ako ng pag-asa. Naisip ko na hindi niyo ako matatanggap dahil may iba na ako. Our marriage is fake dahil totoong kasal kami ni Mercy. That was years ago and then may tumulo sa akin na mahanap kayo. Kaya gumawa ako ng paraan. I'm sorry kung tinakot pa kita. Hindi ko kasi alam kung paanong paraan pagagawin ko sa inyo. Sabi niya sa akin. I didn't know what to say. Masyadong sariwa pa sa utak ko lahat. I confess at gumiti naman siya sa akin. It's fine. Hihintayin ko na masanay ka sa akin hanggat tanggapin mo na ako dyan sa puso mo. Tumango ako at niyakap ko siya. Siguro bibigyan ko siya ng pagkakataon na maging ama sa akin. May anak po ba kayo sa isa niyong asawa? We don't. I didn't touch her for years. Kung magkakaanak man ako, I want it to be with Mercy. By the way, do you have a boyfriend? Tanong niya sa akin at napailing naman ako agad. Narinig kong nagtatrabaho ka pa sa isang crew bilang waitress. He stated. Pero na-promote ako. Gusto ng boss na maging chef ako. It's like natupad ang pangarap ko. Gustong-gusto ko po talaga maging chef at magkaroon ng sariling restaurant. Napapangiti ako kapag naalala ko mga pangarap ko. Gusto mo bang magkaroon ng restaurant, ha? Ngumisi siya. Yes po, bakit? Nagmamay-ari ako ng maraming restaurant, baby, at ikinagagal akong ibigay ang lahat ng ito sa'yo. Seryoso? Tiningnan ko siya ng may pagkagulat. Yes, baby. After this, gusto kong pumunta tayo sa company. Ipapamana ko sa iyo lahat ng ari-arian at ang kumpanya ko.
Sabi niya sa akin kaya napatigil ako. Hindi ko po ata kaya yun. I truthfully answered. Wala po akong alam sa pamamalakad sa isang kumpanya. Sa restaurant lang po't sa pagluluto lang po ako may alam, I said. Ayoko mapunta sa walang pinaghirapan ko para sa'yo, Iha. I'm still here. Tuturuan kita kung paano ang pamamalakad sa kumpanya at sa iba pa. He assured me with his smile. We became silent for a while. Nag-ring ang cellphone niya and he excused himself. I'm glad you're going. Rinig kong wika niya sa kausap niya. Sino kayang tumulong sa kanya para hanapin ako? Bakit hindi siya magpakilala na lang? Napatigil ako sa pag-iisip nang tinawag ako para kumain na. We talk about ourselves while eating. Sinabi niya rin na papunta na rin dito si Mama dahil pinasundo rin niya. He want us to bond pero may pupunta ding lalaki dito na tungkol sa business nila. I'm sorry, I invite him here kasi hindi ko kayang bumalik pa sa Manila dahil sa'yo. I want you around dahil naisip ko na bigla ka nalang mawawala sa paningin ko. Sabi niya sa akin. It's okay po, pasensya na rin po sa istorbo. Pagpapaumanin ko. Hindi ka istorbo, okay? Pumayag na din naman siyang magstay muna rito habang inaayos namin ang tungkol sa kumpanya. Sabi niya sa akin. Kanina ko po siya tinatanong kung sino pero ayaw niyang sagutin. Yun daw yung tumulong sa kanya para hanapin kami, kaya laking pasasalamat niya dito. Can I go out now? Pagpapaalam ko dahil gusto ko na talagang pumunta sa dalampasigan at lumangoy na rin sa dagat. O sige, basta isama mo si Dayan. Sabi niya sa akin kaya nanlaki ako ng mata. What? Kaya ko naman mag-isa. No Marie, I want you to be safe. Besides, hindi ka naman niya papansinin kahit anong gawin mo sa labas. Nakapaligid lang siya sa'yo. He assured. Aapila pa sana ako ngunit may tumawag na naman sa kanya tinalikuran ako. Gustuin ko man na sumigaw ngunit wala. Pumunta ako sa kwarto at nakita kong gamit ko doon sa cruise ship na nandito na. Nagbihis at nag-ayos ako bago ako lumabas ngunit nakita ko si Dayan na nakaabang sa pinto. Hindi ko na lang siya pinansin at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa dalampasigan. Hindi nga nagbagong lugar na ito maliban na lang sa unti na lang ang mangingisda at mga tao. Hindi katulad dati ng daming tao lalo na mga bata na nakatambay o naliligo sa dagat. Nakilala ko agad ang isa sa mangingisda kaya kinawen ko siya. Ngunit hindi to kumuway pabalik. Mang Kanor! Sigaw ko't lumapit sa kanya na nakangiti. Binitawan itong hawak na lambat at lumapit sa akin. Tiningnan niya ako ng may pagtataka. Sino ka ha? Bigla ka lang ba dito? Bago ka lang ba dito? Tanong niya sa akin kaya natawa ako. Mukhang hindi na nga niya ako nakilala. 6 na taon pa lang naman tayong hindi nagkikita, Mang Kanor. Pero hindi niyo na ako naalala? Ako po ito, si Tanya Marie. Yung anak po ni Mercy. Ani ko. Nakita ko na nag-isip pa siya bago siya ngumiti sa akin. Naku, Tanya, ang laki-laki mo na. Kamusta ka naman? Alam mo bang pinaghahanap ka ng bisita ng Estrella dati ha? Sabi niya sa akin. Okay lang naman po. Ganun po ba? Sabi ko sa kanya. Ang daming ang kumakalat na balita tungkol sa inyo mag-ina. Pagkatapos niyong mawala nang makalaya ang mama mo noon. Wika niya. Ano naman po yun? Tanong ko nang biglang may isang sigaw ang nagpamulagat sa amin. Tanya! Bumalik ka! Napangiti naman ako nang makita ko ngang si Mara. Yung sumisigaw at tumakbong umiiyak papunta sa lugar kung nasaan ako. How I miss this girl so much. Nagmature lang mukha mo ng konti, Mara ha? Sabi sa'yo babalik ako eh. Nanas ko kahit wala naman talaga akong intensyon dati pa na bumalik dahil sa mga mapapait na memorya ko rito. Nang aasar ka pa? Namiss kita sobra, ang tagal mong nawala. Sabi niya habang nakayakap sa akin. Hindi na ako makahinga sa yakap mo sa akin. Sorry na, namiss lang kita eh. Tara, sumama ka sa akin. Pumunta tayo kay Papa. Tsak na matutuwa yun kapag nakita ka. Sabi niya sa akin, sabay hila sa kamay ko ngunit pinigilan ko siya. Hindi pwede, dahil hindi pa ako nagpapaalam. Tumingin ako kay Dayan na nasa likod lang namin. Teka, sino siya Tanya? Si Dayan, kasama ko. Pagpapakilala ko. Bigla na lang humangin na malakas at nakita namin na may isang helicopter na pupunta sa lugar namin. Nakita namin naglanding ito doon sa rooftop ng rest house. Ang yayaman talaga, may pa-helicopter pang nalalaman yan. Teka, kilala mo ba Tanya kung sino may-ari ngayon ng isla at ng mansyon na yan? Tanong sa akin ni Mara. Gusto ko sanang itama siya na rest house yon at hindi mansyon, ngunit pinigilan kong sarili ko.
Nakita mo na ba siya? Hindi ko pa nakikita ang tunay na may-ari niyan dahil hindi pa nga raw palabas-labas dito tapos lagi pa nga raw wala dyan eh. Kwento niya sa akin na kinatanguan ko lang. Narinig namin nagring ang cellphone ni Dayan. Tingin ko nga ay kailangan ko nang bumalik. Miss, we need to go back. Your father wants you to meet him. Anas niya. Teka, Father Tanya? Nakita mo na palang papa mo? Napaka-Inglesera naman pala niyang si Dayan eh. Feeling ko dudugong ilong ko dyan. Sabi niya sa akin na talagang humawak pa sa ilong niya. Mahaba kasing kwento eh. Ikukwento ko na lang sa susunod na magkita tayo, Mara. May cellphone number ka ba? Lagay mo na lang dito oh. Sabi ko sabay abot ng phone ko sa kanya. Wow, touchscreen! Ang yaman mo na pala, Tanya ah. Nag-Maynila ka lang eh. Sabi niya at tinanggap ang phone ko. Sabay tipa ng kanyang contact number. O yan, tawagan mo ko ha. Magkwento ka sa akin. Babalik na ako sa trabaho ko. Dugtong niya. O sige, kailangan ko na rin kasing bumalik. Kita-kita na lang tayo ah. Sabi ko sa kanya at gumiti lang siya. Oo naman, sige na, bye-bye. Sabi niya at kumaway sa akin saka umalis. Naglakad na kami pabalik ng rest house. Sa sala, may dalawang lalaki na seryosong nag-uusap. Si Papa at ang isang lalaki na matagal ko nang iniiwasan. Nandito ka na pala. Mr. Guevara, here's my daughter, Tanya Marie Gordon. Napalunok ako't umiwas ng tingin na magtama ang mga mata namin. Hindi ko gustong nandito siya dahil marami akong naisip na kung anong pwede niyang gawin sa akin dahil sa kasalanan ko sa kanya. Magkakilala na nga po kami, he politely said. Well, if that's so, you can really get along with each other, he said and stood in front of me. How's outside? Marami bang tao sa ibaba? He asked. Okay lang naman po, kaunti lang naman at kakilala ko po mga tao doon. Nakita mo ba mga kaibigan mo? Tanong niya at tumangon naman ako. Good. Tanya, I asked him to stay with us for a week para makausap kayo guys. Balita ko sa kanya na may unfinished business kayo. Sabi niya na ikinagulat ko. Wala naman po. I insist, Tanya. Huwag ka na mahiya. Siya yung tumulong sa akin para matagpuan kayo. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Pasasalamat niya sabi. Napabuntong hininga ako tumingin sa kanya tapos nag-smirk siya. Ano ba naman tong lalaking to? Naka-polot slacks siya na naka-formal at ang hot? Tumangkad siya at mukhang nag-mature. He really grown up. Mukhang napipilitan ng anak niyo na magstay ako dito. I can just send you the files that naputol ang kanyang pagsasalita nang umalo na naman si Papa. No, siguro shock pa rin siya kasi first time niyo magkita after years, hindi ba? Sabi sa akin ni Papa. I can't turn him down sa harap ni Miguel, kaya tumangon na lang ako bilang pagsang-ayon. It's her decision, Mr. Gordon. Sinamaan ko siya ng tingin dahil tingin ko'y pinaglalaroan niya kaming dalawa. You can stay here. Besides, bisita ka ni Papa kaya okay lang naman sa akin. Peking ngiti ang ginawad ko sa kanya. Baka sa sobrang iritasyon ko ibato ko sa kanyang lamesang nasa pagitan namin. Nakakainis? He smiled and nodded. Kaya laking tuwa ni Papa sa kanya. Great! We should continue our discussion later. Panigurado pagod ka galing Manila. Pinanood ko lang ang bawat kilos nila hanggang sa umakyat sila upang pumunta sa silid na tutuluyan ni Miguel dito sa bahay. Napagdesisyonan ko na lang bumalik sa kwarto ko para ayusin ang mga gamit ko. Nakita ko ang aking telepono at nakita ang lobat kaya chinarge ko muna. Nang matapos kong ayusin ang mga gamit ko nakaramdam ako ng antok kaya napagdesisyonan ko na lang na umidlip na muna. I woke up with a loud knock. Kaya sa sobrang irita ko'y sinigawan ko ito. Hindi alintana kung sino man ang kumakatok ng ganong kalakas at sunod-sunod. Ano ba? Ang ingay mo? Tinabunan ko ng unan ng aking muka. Umaasang makakabalik pa sa pagtulog nang biglang bumukas ang pinto. Naramdaman kong pumasok siya at lumapit sa kama ko. Sisinghalan ko sana to ngunit natameme ako nang malaman ko kung sino to. You look like a mess. Komento niya sa akin sabay tawa bago ako tumakbo papuntang CR. Nakakahiyang itsura ko ngayon. May muta pa ako tapos may mga bakas pa sa mukha ko nang ibig sabihin ay masarap ang tulog ko. May nabuti kong maghilamos at saka mag-toothbrush dahil nakakahiyang harapin si Miguel. Bakit ka ba nandito ha? Tanong ko sa kanya habang naglilikot ang kanyang mata sa kwarto. I'm bored. Your dad is sleeping.
Hiningi ko susi ng kwarto mo kay Dayan sa sobrang bagal mong buksan. Kwento niya sa akin. Kakaiba ka rin maboard, no? Anong kailangan mo sa akin, ha? Bakit kailangan mo pang magpakita ulit? Bakit hindi? Wala naman akong kasalanang ginawa para hindi na magpakita. Sabi niya na kinatahimik ko. I'm sorry. Panimula ko and he smiled bitterly. Walang mangyayari sa isang sorry mo, Tanya. Iniwan mo ako, kami. Tapos sa tingin mo, sa isang sorry maayos mo lahat? Hindi ko naman sinabing patawarin mo ako kaagad. I'm sorry sa lahat na nangyari noon. Wala lang talaga akong choice kung hindi tanggapin ang offer nila sa akin dahil nag-iisa na lang naman si Mama sa pamilya ko noon. Hindi siya nagsalita, sumandal siya sa pader at inilagay ang 2 kamay sa mga bulsa niya sa kanyang shorts. His eyes remained cold to me. I know what happened to Connor. Bukod sa car accident na umalis ka, wala ka nang alam sa lahat na nangyari nun. Anong nangyari kay Connor? Tanong ko sa kanya. I won't tell you. Damot, sabi ko't humalikip-kip. Binuksan kong cellphone ko't nakita kong ilang tawag sa akin ni Salvador o si Connor at saka mga text galing sa katrabaho namin. Shit, napamura ako nang may tumawag na anong number. Sinagot ko ang tawag nito habang nakatingin kay Miguel na hindi pa rin umaalis. Hello? Hello? Tanya, ikaw ba to? Nakilala ko naman agad ito, si Mara. Hoy, kamusta? Punta ako dyan ha? Sabi ko habang nakatingin sa orasan. 3 na pala ng hapon. Talagang pumunta ka dito at gustong gusto ka makita ni Papa, no? At saka marami ka pang ichichismis sa akin at syempre meron din ako. Maghahanda na muna ako para pumunta dyan at ayokong gabihin pa. Sabi ko sa kanya habang naglalabas ng damit na gagamitin ko. O sige ha, kita na lang tayo dito sa bahay. Sana naalala mo pa yung daan. Oo naman, naalala ko pa no. Sige na, babay na muna. O sige, bye-bye. See you. Sabi niya sabay patay ng tawag. I'll come with you. Sabi ni Miguel nang binaba kong telepono. Hindi na kailangan, kaya ko namang mag-isa. No, ako na rin ang magpapaalam sa'yo sa dad mo para hindi ka na questioning masyado. Hindi mo naman kailangan gawin yun. At saka okay lang na ulanan niya ako ng tanong. Matanda na ako kaya pwede akong pumunta kahit saan ko gusto. Sabi ko't pumunta na sa banyo para maligo. Sabi kasi huwag ka na sumama eh. Inis kong sambit dahil sumusunod siya sa akin, paalis na ng rest house. Hindi ko nakasama si Dayan pero ito naman ang pumalit, nakakainis lang. I want to know who's your friend here, sabi niya sa akin. There's no need, it's just nothing for you. Who says it's nothing? Dati ko pa naman gustong makilala ang mga kaibigan mo, hindi ba? Kanya't sumabay sa akin sa paglalakad. I'm not Andrea anymore, Miguel. Never ka namang naging si Andrea. Tanya Marie ang pangalan mo. Napatigil ako sa paglalakad kaya tumigil din siya. Alam kong galit ka sa akin kaya pwede ba? Huwag mo na akong sundan. Wala akong sinabing galit ako sa'yo. Galit ako sa naging desisyon mo. Tama lang na naging desisyon ko. Dahil alam ko naman ay mapapakasalan mo si Andrea noong time na yun. Sabi ko't nagpatuloy na lang ulit sa paglalakad. Hanggang sa nakarating na kami sa kalsada at naghihintay na lang ng tricycle. Who says I'm married? Sabi niya at pinakita ang kanyang 2 kamay na walang singsing. Bakit kasi hindi ka nagpakasal sa kanya ha? Sabi ko't inirapan siya. The girl that I want to marry left. He said, hindi ba't may girlfriend ka noon? Hindi ba kayo nagkatuluyan? Intriga ko. I broke up with her because of you. Me? Bakit naman? Sabi ko sabay para sa isang tricycle na paparating. Silly, I won't tell you. He brushes his hair in front of me. Sumakay ako sa tricycle at nakita ko nag-aalangan pang sumakay si Miguel. Panigurado, first time niya kaya ganito kumilos. Sabi ko sa'yo huwag ka na sumami. Pagkasambit ko pa lang nun ay agad-agad siyang umupo sa tabi ko. Kailangan nga lang niyang yumuko dahil hindi siya kasya kasi nga ang tangkad niya. Kuya, doon po sa Makiling Street. Pag-imporma ka sa driver at agad na niyang pinaandar. Sa sobrang laki mo, kailangan mo pang yumuko sa pagsakay natin. Sabi ko na natatawa. Hindi ko alam kung maawa ako sa sitwasyon niya dahil nakikita kong hindi siya sanay sumakay sa tricycle. I asked someone to get my car so you won't go home riding this again. Napailing na lang ako sa pagbulong-bulong niya at pagte-text sa kung sino. Hinayaan ko na lang siyang gawin iyon. Pumara akong nasa harap na kami ng bahay nila Mara. Kinuha ko naman ang wallet ko takpang babayaran na, ngunit pinigilan ako ni Miguel. Ako na.
Sabi niya at kumuha ng pera sa bulsa at binigay sa driver. Sir, wala po ba kayong barya dyan? Napailing na lang ako at kinuha na talagang wallet ko. Keep the change, sabi ni Miguel na mukhang nawala na ng choice. Totoo po, naku, salamat po sa inyo. May maiuwi na rin po ako malaking halaga sa pamilya ko, sabi ng driver at tuwang-tuwang umalis. Ayan kasi, nagmamagaling. Wala namang barya sa 1,000, sabi ko sa kanya pero ngumiti lang siya. It's okay, hindi naman niya gagastahin yun para sa sarili niya, kung hindi sa pamilyang binubuhay niya. Hindi na lang ako nagsalita sa kanya at dumiretso na sa bahay nila Mara. Tanya, nandito ka na, pasok ka na dali, hila sa akin ni Mara, papasok sa kanilang bahay. Teka lang kasi may kasama ako. Pag-imporma ko sa kanya at nang tumisa sa likod ko'y halatang gulat na gulat siya. Naku, foreigner ba siya? Come in, yaya niya kay Miguel. Sino yan Mara? Nagpapapasok ka na naman ng hindi natin kilala. Tanya, ikaw na ba yan iha? Opo, kamusta na po kayo? Sabi ko sa kanya. Naku, ayos lang. Halika kayo dito. Sino naman yung kasama mo? Nobyo mo iha? Hindi po. Hiling kong sagot sa kanya nang makaupo kaming lahat sa mga monoblock. O siya, kaibigan. Naku, ayan din to sabi ni Mara pero makalipas lang ng ilang araw ay nagpapaalam na sa akin na magpapakasal daw sila. Sabi niya sa akin habang pinalalakihan siya ng mata ni Mara. Totoo ba yun? Kasal ka na? Bakit hindi mo lang sa akin sinabi? Lukarit ka. Ninis ko sabi sa kanya. Paano ko sasabihin? Wala naman akong contact number mo. At saka wala ka bang balak ipakilala yung kasama mo? Sasagutin ko sanang wala, kaso nakakabastos naman yun para sa kanya. Si Miguel nga po pala, kaibigan ko. Lumingon naman ako kay Miguel at pinakilala sila Mara. Nakipagkami naman siya sa dalawa. Nice to meet you po, magalang niya sabi. Naku, maganda ka na muna ng merienda sa bisita Mara. Tatanggi pa sana ako ngunit bigla akong hinila ni Mara. Tara, samahan mo ko. Wala na akong nagawa nang hinilan niya ako. Lumingon pa muna ako kay Miguel at nakita kong tumango lang siya. Hoy, aminin mo, hindi talaga kayo magkaibigan no? Asan ang asawa mo Aber? Sabi ko sa kanya habang nagtitimpla siya ng juice sa pitchel. Nagtatrabaho pa doon sa bayan. Sagutin mo tanong ko, magjowa kayo no? Sabi niya habang sinusundot ang tagiliran ko. Tigilan mo nga ako, hindi ko siya jowa at wala akong balak jowain siya. Sabi ko habang nakalingon kay Miguel na kinakausap ni Mang Kaloy. Sus, sa gwapo niyang yan, wala kang balak. Gusto ko siyang batukan sa sinabi niya. Mukha ba akong uhaw sa gwapo? Ano kung gwapo siya? Hindi ko naman siya gusto. Sige, sabi mo Basta ingatan mo nga lang yan at marami magkakandara pa dyan no? Kung wala lang siguro akong asawa ngayon, baka ginawa ko na yan. Naku, tigilan mo nga, may asawa ka na. Huwag ka na patokso dyan. Sabi ko sa kanya at kinuha ko yung juice at baso. It's getting late, Tanya. We need to go back. Paalala sa akin ni Miguel habang nakipagtawanan pa ako kay Mang Kaloy at Mara. Oo nga no, sabi ko tumingin sa wristwatch ko. Mang Kaloy, Mara, kailangan na naming umalis. Malapit na kasing gumabi. Hindi naman kami pwedeng maabutan ng dilim. Tumayo naman kaming 4 upang magpaalam na sa isa't isa. Gustuhin ko magstay kaso mag-aalala na panigurado si Papa. O siya, masyadong napahabang ating usapan tungkol sa inyo. Miguel, ingatan mo si Tanya ha? Tinuring ko na rin niya na parang anak, sabi ni Mang Kaloy. You don't have to worry. I'll do my best to take care of her. Napatahimik naman ako sa sinabi niya. Sis, bakit ka namumula ha? Asar na naman sa akin ni Mara. Hindi kaya. Aalis na po kami. Sabi ko tumalik sa pisngi ni Mara at nagmano naman kay Mang Kaloy. Asus, ako pang niloko mo. O siya, ingat ha. Humayo kayo't magpaharami. Binatukan ko naman siya sa sinabi niyang yun. Baliw ka talaga. O sige na, ingat kayo sa daan, sabi ni Mang Kaloy. Umalis na kami ni Miguel at may kinakalikot na siya sa phone niya. Shit, bukas pa daw madadala dito yung kotse ko, sabi niya at napasabunot sa sarili. Gusto mong sumakay na lang sa... No, I can't do it. Is this far from the rest house? He asked. Hindi naman, kaya naman nating lakarin. Kung hindi ka tamad, sabi ko't pinahaba pa ang kung para malinaw sa kanya. Let's have a walk trip then, sabi niya at nauna na maglakad.
Kaunti na lang iisipin ko na may gusto siya sa akin dahil sa kung ano-anong pinagagawa at sinasabi niya sa akin. Sumunod ako sa kanya, tahimik namin tinatahak ang daan, pupunta sa rest house. Habang naglalakad ay bigla siyang nagsalita. Gusto mo bang maglakad o hindi? Tanong niya sa akin. Gusto din naman, maganda kasing sunset dito kitang kita. Ang ganda kaya at saka yung langit pa. Pangit nga lang kasama. Sinamaan niya ako ng tingin at tinawanan ko naman siya na mas lalong kinaasar niya. Then stay away from me. Sabi niya at binilisan ang paglalakad kaya binilisan ko din. I'm just joking, ito naman hindi mabiro. Sabi ko't pilit sinasabayan ng lakad niya dahil malalaki ang ginagawa niyang hakbang. Napatingin ako sa dagat na medyo malayo nga dito sa lugar. Makita kong araw na paunti-unting nagpapalamon sa ibaba. Naisipan ko tuloy na marami pa nga pala akong tanong kay Miguel. Miguel! Hindi siya sumagot. Miguel! Sigaw ko na kaya lumingon siya sa akin. What? May mga tanong lang sana ako sa'yo. Sabi ko hindi na naman siya sumagot. Dapat magagalit ka sa akin dahil iniwan kita. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako galit? Disappointed lang ako sa mga desisyon mo, Tanya. Tumakas ka imbis na manatili ka sa tabi ko. I tried my best to save you and your mom, but you end up leaving me. Natahimik na naman ako sa sinabi niya at napakagatlabi. Naalala ko ngang siya yung nagpalabas kay mama sa kulungan. He did it without telling me. How can I stay if you're gonna married? At saka bakit pa ako magstay We don't like each other naman, diba? I lied. Dati pa ako may gusto sa kanya but I didn't have the guts to tell it kasi ang mindset ko noon ay magpapakasal silang dalawa ni Andrea. I choose who I want to marry, Tanya. Yes, we don't like each other. Pagkasabi niya bigla niya akong tinabi at siya nang nasa tabi ng kalsada. Baka masagasaan ka, gastusin pa kita. Sabi niya kaya hinampas ko siya sa braso niya kahit antigas nun. Sana all may muscles. What do you think of me? Stupid? I ask. No, you're just blind. Sabi niya at ngumiti na parang may kahulugan. Tumingin siya sa orasan niya kaya napatingin din ako sa orasan ko. It's 6:15 p.m. It's getting late. Kailangan na nating makauwi ka agad. Bumilis na naman ang kanyang paglalakad kaya hinahabol ko na naman siya. Litan mo naman ang hakbang mo, hinihingal na ako sa'yo. Sabi ko sa kanya kaya medyo binagalan na niyang paglalakad niya. Bakit kasi ang liit mo? Sabi niya at tumawa. Hindi ako maliit, matangkad ka lang, sigaw ko. Whatever you say, he granted. Napabaling na naman ako sa dagat at sinisilayan ang ganda nito. How I wish my life could be like how peaceful the sea. Watch out, mababangga ka sa ginagawa mo. Sabi niya tinawakan ng braso ko. Hindi ka ba nagagandahan sa tanawin? Ang ganda kaya? Sabi ko sa kanya habang naglalakad pa din. It's gorgeous but you have to keep yourself safe. Kung gusto mo makakita pa ulit niyan. Pagsusungit niya sa akin, sinimangutan ko siya at lumiko kami sa isang pasilyo. Malapit na kami sa rest house. Buti tanda mo, sabi ko sa kanya. I'm not that old to forget this place, sabi niya habang patuloy pa rin kami sa paglalakad. Galing ka Manila, hindi ba? Dapat ngayon napapahinga ka, sabi ko sa kanya nang maalala kong galing nga pala siya doon. I'm fine, sabi niya. Ano nga palang nangyari sa mga strera? Tanong ko na nagpatigil sa kanya sa paglalakad. So, your father didn't tell you? Tanong niya tumuli ulit sa paglalakad. Tell what? Sabi niya lang sa akin ay bumagsak daw ang kanilang kumpanya dahil marami silang utang. I said, galit ang parents ko 6 years ago. Nalaman nilang niloloko kami ni Andrea. Ako naloko sa inyo, Miguel. Biktima ka lang sa ginawa nilang larutan niya. Hindi na lang ako nagsalita kaya pinagpatuloy niyang sinasabi niya. I don't want to continue. Just find it out for yourself. Sabi niya na makarating na nga kami sa bahay at pumasok na.